Bianca, nandyan ka pa ba? Tanong ni Lucas sa telepono. Nabilitahan ko nagkagulo. Kailangan mo nang umalis dyan. Hindi ko alam kuya. Wala akong magawa. Sagot ko. Ang damdamin ay bumabalot sa akin. Umalis ka na para sa sarili mo. Kaya mong lumaban, pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Kung ang taong mahal mo ay nagdududa, masakit yan. Sagot niya, na puno ng pangunawa. Baka hindi na siya magtiwala sa akin. Natatakot ako. Wala na akong ibang gusto kundi ang makasama siya. Sagot ko na nalulumbay. Nanginginig ang boses ni Lucas. Kung mahal ka talaga ni Morgan, makikinig siya sa'yo. Huwag kang matakot. Umuwi ka na sa akin kung kinakailangan. Nagsara ang pintuan ng puso ko kay Morgan. Sa mga pagkakataong ito, alam kong ang pagmamahal ay hindi sapat para makaya ang lahat ng pagsubok. Kailangan ko ng lakas upang ipaglaban siya at ang aming pagmamahalan. Ngunit paano kung oras na iyon, hindi na siya naniniwala sa akin. Puno ng galit at sakit. Patuloy ang sigawan namin ni Morgan. Sa kabila ng lahat, naroon siya sa harapan ko. At sa wakas, ay inabot niya sa akin ang papel. May nakasulat na divorce. Para akong nahulog sa isang malalim na bangin. Morgan, ano to? Tanong ko sa nanginginig na boses. Huwag mong gawing biro to. Hindi ito biro, Bianca. Sagot niya na may matigas na tinig. Ito na ang solusyon sa lahat ng gulo. Kaya lang ako nahihirapan sa mga nangyayari. Pero hindi ito ang sagot. Ang pagpapalit ng pagmamahal sa papel ay hindi tama. Sigaw ko, pero wala na siyang pakialam. Umabot sa akin ang init ng kanyang galit at ang ngiti ng kanyang ina sa likod niya ay tila nag-aalad ng apoy sa kanyang puso. Wala na akong tiwala sa iyo, Bianca. Bulong niya at sa kanyang mga mata, tila nawawala ang pag-asa. Wala na akong ibang pagpipilian. Ayoko magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Morgan, please. I-explain ko sa'yo. Humakbang ako palapit sa kanya, pero pinigilan niya ako. Sign it, Bianca. Wala na akong ibang gusto kundi ang makaalis sa sakit na dala mo. Siguraduhin mong ayusin ang sarili mo. Pagtutulak niya sa akin. Napansin ko ang pagbukas ng pintuan at sa likod niya, nariyan si Valentine na nakangiti na parang nagdiriwang. Tila nagdilim ang paningin ko sa mga sandaling iyon. Kailangan mo talagang gumawa ng desisyon, anak. Sabi ni Valentine. Ang tinig niya ay puno ng pag-uuyam. Dahil kung hindi mo siya pipirmahan, magiging mahirap ito sa iyong buhay. Napakagatlabi ako at ang mga luha ay hindi na napigilan sa akin. Hindi ko kayang gawin to, Morgan. Mahal kita. Umiiyak ako habang nag-uusap kami, ngunit ang kanyang titig ay matigas at puno ng puot. Sa tingin mo ba ang pagmamahal mo ay sapat para sa akin? Para sa akin at sa pamilya ko? Iwanan mo na lang ang ilusyon mo. Wala ng pag-asa, Bianca. Magsimula ka ng panibagong buhay. Sagot niya na puno ng galit. Walang nagawa kundi pumirma sa divorce paper. Sa bawat pirma, parang may piraso ng puso ko ang nawala. Ayaw mo bang makinig? Paano kung sabihin kong ayaw kong tapusin ang lahat? Paano kung talagang mahal kita? Humahagulhol ako, pero wala na siyang naririnig. Isang sigaw mula sa kanya ang pumuno sa hangin. Umuwi ka na, Bianca. Wala kang puwang dito. Sapat na ang pinagdaraanan ko. Mag-isa ka na lang. Ang tawa ni Valentine ay tila palumuti sa kanyang mga salita. Natakot akong masaktan, pero hindi ko na kayang lumaban. Kinuha ko ang papel at umalis sa mansyon. Nag-uumapaw ang sakit sa aking dibdib. Habang nasa taxi, tumatakbo ang mga luha ko sa aking mga pisngi. Ibabalik ko ang dating Bianca. Sabi ko sa sarili ko, kahit patuloy na bumubuhos ang luha ko. Ibabalik ko ang tunay na Bianca. Nang bumaba ako sa harap ng aking bahay, parang nagbabalik ang alaala ng mga panahong kasama ko si Morgan. Ang mga ngiti, ang mga halik, at ang mga pangako. Ang lahat ay parang naglaho sa hangin. Walang ibang nakakaalam sa aking tunay na pagkatao, kundi ako lamang. Hindi ko maiwasang isipin ang mga posibilidad. Bakit kailangan kong lumaban para sa isang bagay na hindi ko na kayang kontrolin?
Tila umuukit ang mga salita ni Lucas sa isipan ko. Nais kong makipaglaban, pero ang sakit ng puso ko ay nagiging hadlang. Dahil sa mga nakaraang linggo, tila nagiging mas madali ang pag-iwan kay Morgan. Pero bakit ganito? Nais ko pa rin siya, ang kanyang mga yakap, ang mga ngiti, ang lahat ng pinagsamahan namin. Ngunit sa pagkakataong ito, dapat kong ipaglaban ang aking sarili. Ang bawat piraso ng puso ko ay nagiging mas matibay. Lumabas ako sa harap ng salamin at tiningnan ang aking sarili. Bianca, kailangan mong bumangon. Hindi ka pababayaan ng iyong sarili. Sabi ko. Ang tunay na Bianca ay matatag. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, kaya mong lumaban. Umuwi ako sa loob at sumandal sa pader. Nahulog sa sahig habang humiiyak. Ngunit sa bawat luha, nararamdaman kong bumabalik ang lakas ko. Kailangan kong makahanap ng paraan upang muling bumangon. Habang binabaybay ko ang madilim na mga alaala, sinimulan kong magplano. Kailangan kong ipakita kay Morgan kung sino talaga ako, ang hindi niya nakitang bahagi. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Ibabalik ko ang dating Bianca, sabi ko sa hangin, at sa bawat salita, nagiging mas malakas ang aking determinasyon. Sa likod ng bawat luha ay ang liwanag ng bagong simula. Dapat akong lumaban, hindi lamang para kay Morgan, kundi para sa aking sarili. Ang laban na ito ay hindi matatapos sa isang papel na may pirma. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang at handa na akong ipaglaban ang aking pagmamahal at ang aking pagkatao. Pagdating ni Bianca sa Morales Mansion, hindi pa man siya nakakalapit sa pintuan, ay agad na siyang sinalubong ng kanyang ina, si Scarlett Morales. Anak, Bianca, anong nangyari? Bakit parang ang bigat ng dala mo? Tanong ni Scarlett habang tinitingnan si Bianca na puno ng lungkot at luha sa mga mata. Ma'am, I signed the divorce paper, sagot ni Bianca habang nag-uumpisang umiyak. Tumakbo siya patungo sa mga bisig ng kanyang ina at mahigpit siyang niyakap nito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. I thought he loved me. Bianca, anak, sandali, umupo ka muna, sabi ni Scarlett. Nag-aalala sa itsura ng kanyang anak. Dinala niya si Bianca sa sala kung saan naghihintay ang kanyang kuya, si Lucas, at ang kanyang ama na si Juancho Morales. Anong nangyari? Tanong ni Lucas. Nag-aalala ang kanyang nakababatang kapatid. Sinaktan siya ni Morgan. Pinirmahan niya ang divorce paper dahil sa kanyang ina, sagot ni Scarlett, puno ng galit at pagkabahala. Nakakabastos ang babaeng yun. Bianca, mahalaga ang sarili mo. Wala nang ibang pwedeng bumuhay sa'yo kundi ikaw mismo. Hindi ka dapat pinababayaan ng kahit sino man, sabi ni Lucas, naglalagay ng kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Kailangan mong lumaban. Paano? Paano ako lalaban kung siya mismo ay ayaw na sakin? Tanong ni Bianca, na puno ng pagdududa at takot. Kahit anong gawin ko, palagi pa rin nasa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi na ako kayang irespeto ni Morgan. Bianca, alam mo na ang ating pamilya. Sa lahat ng pinagdaraanan mo, nandito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Naramdaman ni Bianca ang init ng pagmamahal ng kanyang ina. Ngunit sa kabila nito ay nananatiling matigas ang kanyang puso. Sa kabila ng suportang ibinibigay ng kanyang pamilya, bumalik ang mga alaala ni Morgan, ang kanilang mga tamang oras, ang kanyang mga halik, ang mga pangako. Bakit ganito ang sitwasyon namin? Paano na ang lahat ng pinagsamahan namin? Tanong ni Bianca, pinipigil ang luha. Dahil sa pamilya niya, ang kanyang ina ay walang ibang hangad, kundi ang makuha ka ng kanyang makapangyarihang pamilya. Bianca, hindi mo kailangan tiisin ang lahat ng to. Ano mang mangyari, nandito kami para sa'yo. Tugon ni Juancho, ang kanyang ama. Pero paano kung iyon ang gusto ni Morgan? Kung ayaw niya na sa akin? Tumingin siya kay Lucas at puno ng pag-aalala. Kailangan niyang malaman na hindi siya nag-iisa. Bianca, hindi mo alam ang kanyang puso.
Ang puso ni Morgan ay puno ng galit at takot. Baka kailangan niyang ma-realize ang kanyang pagkakamali. Sagot ni Lucas. Lumapit sa kanyang kapatid at hinawakan ang kanyang kamay. Kailangan mo siyang kausapin. Kailangan mo siyang ipaglaban. Minsan ang pag-ibig ay nakakapagod. Nakakapagod ang umibig sa isang taong tila walang alam sa tunay na halaga mo. Ngunit sa likod ng lahat ng to, nandiyan ang pag-asa. Kailangan mong ipakita sa kanya ang tunay na ikaw, ang tunay na Bianca. Bulong ni Scarlett. Tumingin si Bianca sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanilang pagmamahal at pagsuporta, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Tama kayo, kailangan kong ipakita ang tunay kong halaga. Bulong niya, at sa loob ng kanyang puso ay nag-aalab ang pagnanais na ipaglaban ang pagmamahal. Magsimula tayo sa mga plano, Bianca. Maghanap tayo ng paraan para makausap si Morgan. Kailangan niya ng tao sa paligid niya na handang ipaglaban siya. Sabi ni Lucas na nagbigay ng ngiti sa kanya. Agad na nagplano si Bianca kasama ang kanyang pamilya at nag-umpisa silang magbuo ng estrahiya. Kailangan niyang ipakita kay Morgan na ang pag-ibig niya ay hindi dapat madala sa galit at puot. Nais niyang ipakita sa kanya na siya ay higit pa sa isang simpleng alila o kung anuman ang akala ng ibang tao. Habang patuloy ang pag-uusap ng pamilya, biglang nakatanggap ng text si Bianca mula kay Morgan. Bianca, naisip ko na ang lahat. Nais kitang makausap. Kailangan nating pag-usapan. Pwede ba tayo magkita? Nakatayo si Bianca. Ang puso ay nag-aalab sa pag-asa. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan kong ipaglaban ang aming pagmamahalan. Kailangan kong ipakita sa kanya ang tunay na Bianca. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, puno ng determinasyon at pag-asa na muling magtatagumpay. Bumuntong hininga siya, umalis sa sala at tinawagan si Morgan. Morgan, makikipagkita ako sa iyo at sa pagkakataong to, ipapakita ko sa iyo ang tunay na ako. Ayoko nang mawala ka. Mula sa mga alaala, lumipat siya sa mga pangarap, handang makipaglaban, handang ipakita ang kanyang tunay na halaga, at higit sa lahat, handang ipaglaban ang pag-ibig na nag-uugnay sa kanila. Ilang linggo na ang lumipas mula nang hindi sinipot ni Bianca si Morgan sa kanilang nakatakdang pagkikita. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakapagpigil pa. Umupo siya sa harap ng salamin sa kanyang silid at sinuri ang kanyang refleksyon. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, nagdesisyon siyang muling baguhin ang kanyang sarili. Hindi na ako pwedeng maging mahina. Kailangan kong bumalik sa tunay na Bianca. Bulong niya sa sarili. Mula sa mga pahirap na dinanas sa kamay ng kanyang biyanan at ang walang katapusang hindi pagkakaintindihan nila ni Morgan, nagdesisyon si Bianca na bumalik sa kanyang karera bilang isang sikat na diva singer. Ipinanganak siya para rito at hindi na siya handang magsakripisyo sa kanyang pangarap. I'll show them who I really am, sabi niya na puno ng determinasyon. Mabilis ang kanyang pagbabalik sa industriya. Inilunsad niya ang isang bagong album na naglalaman ng mga kantang nagkukwento sa kanyang mga pinagdaraanan, mga ligaya at mga sakit. This is my comeback, isip niya, habang tinutukoy ang bawat linya ng kanyang mga awitin na puno ng damdamin at emosyon. Agad na naghanap ang media ng mga balita tungkol sa kanya. Miss Morales, nasaan ka nung nakaraang taon? Parang hindi ka nagpakita. Tanong ng isang reporter habang nakatayo sa harap ng kanyang mansyon. Vacation lang po ako, sagot niya. Ang kanyang tono ay matatag kahit na ang puso niya ay naguguluhan. Kailangan ko lang magpahinga at oras para sa sarili ko. Pero ang daming kumakalat na chismis. May mga nagsasabi na may nangyari sa relasyon niyo ni Morgan. Dagdag ng reporter na tila nag-aabang ng mas malalim na sagot. Mahalaga ang aking privacy at mas mabuti na lamang na hindi na natin pag-usapan ang mga ganitong bagay. Sagot niya. Nagbigay ng matamis na ngiti sa kabila ng sakit na nararamdaman sa mga tanong na iyon. Gusto kong tumuon sa aking musika. Hindi nagtagal, lumabas ang mga balita na naglalaban ng mga usapan tungkol sa kanya. Ang mga press conference
At concert ay naging daan para maipakita niya ang kanyang tunay na talento. At kahit na may mga tanong na bumabalik sa kanyang utak, nagtagumpay siya sa pagbuo ng bagong imahe. Pagkatapos ng isang malaking concert, nahalungkat ang mga kaibigan at taga-suporta. "Bianca, ang galing mo sa stage. Para ka muling nabuhay," sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan. "Thank you, I feel alive," sagot ni Bianca na ang ngiti ay tunay na puno ng saya. Ngunit sa kabila ng lahat, may lungkot pa rin sa kanyang puso. Paano na si Morgan? Ang mga tanong na iyon ay hindi niya maiiwasan. Ngunit wala na siyang balak na bumalik sa mga sakit na dulot nito. Isang araw, habang nag-highlight ng isang press conference, may nagtanong muli sa kanya. "Bianca, are you still married to Morgan Tenor? There are rumors going around that you are actually still together despite your separation." Dito na bumalik ang mga tanong na mahirap sagutin. Nagtitigan ng mga tao, tila sabik na sabik sa sagot. "As far as I know, I am single. Ang importante ay ang aking musika ngayon. That's all I can say," sagot niya. Nagtatago ng katotohanan sa kanyang mga salitang pinili. Paglabas mula sa press conference, isang alon ng pagdududa ang sumagi sa kanyang isipan. "Bianca, paano kung malaman nila ang totoo? Paano kung malaman nilang kasal ka pa rin kay Morgan?" Ang tanong na ito ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Naisip niya na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay at ang kanyang lihim ay dapat manatiling lihim. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga concert, patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ngunit ang mga pag-aalilangan ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang pagpapakatatag. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon at sinabing, "I can let my past define my future. I will rise above this." Nagsimula siyang magsulat ng bagong awitin. Ang bawat isa ay tila sumasailalim sa kanyang laban sa mga hamon ng buhay. "Ito ang aking sandata. Ito ang aking boses," isip niya, puno ng pag-asa at determinasyon. Ngunit sa kanyang pag-akyat, laging may mga tanong na bumabalik sa kanya. Paano kung muling lumitaw si Morgan? Paano kung ipakita nito ang kanyang tunay na anyo? Sa kabila ng lahat ng iyon, napatunayan ni Bianca na sa kanyang pagbabalik, siya ang may hawak ng kanyang kapalaran. "Walang makakapigil sa akin," bulong niya sa sarili, at muling umusbong ang apoy ng kanyang puso. Isang bagong simula na naghihintay at handa siyang harapin ang lahat kahit na ano pa man ang mangyari. Pagkatapos ng mahabang panahon na katahimikan, muling nabuhay si Bianca sa social media. Ipinakita niya ang bagong chapter ng kanyang buhay bilang isang diva singer na muling nakilala sa industriya. Ang kanyang pagbabalik ay naging mabilis na trending. Bawat post, bawat update, at bawat bagong kanta na inilalabas niya ay laging sinasalubong ng million-million views, likes at share. Nakilala siya bilang The Diva Reborn at ang kanyang fans ay muling sumandal sa kanyang musika. Mga kantang puno ng damdamin, mga liriko na tila bumabalik sa mga sugat na kanyang dinaanan. Isang araw, nag-post si Bianca ng litrato sa kanyang Instagram. Nasa isang recording studio siya, naka-headphones, at kita ang matindi niyang konsentrasyon habang kumakanta. "Back in the game," ang caption na inilagay niya. Walang sino man ang makakapigil sa kanya ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na kanyang tinatamasa, hindi pa rin naiiwasan ang mga tanong tungkol sa kanyang personal na buhay, lalo na tungkol kay Morgan. "Miss Bianca, it's been a quiet comeback for you, but many are still wondering what happened between you and Morgan Tenor. Hindi pa rin malinaw kung ang tunay na nangyari. I think it best to keep certain things private. Ang mahalaga, I'm here now, doing what I love, and that's what matter." Habang nag-uusap sila, tumitig si Bianca sa kamera. Sa kabila ng kanyang malambing na boses at mapagkumbabang ngiti, ramdam ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Hindi madali ang pinagdadaanan niya. Ang mga araw na ginugol niya sa ilalim ng mapang-abusong kamay ni Valentine,
ang kanyang biyanan, at ang sakit na nararamdaman niya nang ipinilit sa kanya ni Morgan ang divorce paper. Ngunit hindi siya pwedeng magpatalo. Alam niyang ang tagumpay niya ngayon ay isang patunay na malayo na ang narating niya mula sa lahat ng hirap at pait ng nakaraan. Naging abala si Bianca sa kanyang mga proyekto. Ang kanyang album na may pamagat na Resurgence ay naging isa sa pinakamalaking hit sa taon. Bawat kanta sa album ay may istorya. Bawat nota ay puno ng emosyon. Isang kanta na lubos na nagmarka sa kanyang fans, na tila naglalarawan ng kanyang muling pagbangon mula sa pagkadurog. Sa likod ng bawat kanta, naroon ang mga alaala ng bawat paghihirap na kanyang hinarap. Nariyan ang alaala ni Morgan, ang kanyang pagmamahal na naging pighati, at ang mga panahong nagkamali siyang ibigay ang lahat para sa isang lalaking minahal niya ng labis.